Simon Ramon Herrera. Nasa rurok ng kanyang career at nalalatagan ng ginto ang mundo. Ay nagpasya na regaluhan ang kanyang bata at bagong kerida ng isang weekend ng di matutumbasang karangyaan. Inihanda niya ang presidential suite sa The Insignia Royal Residences. Ito ang pinaka-eksklusibong 5-star establishment sa Bagong Maynila. Ito ay monumento sa kanyang tagumpay, kapangyarihan, at kayamanan. Inakala niyang perpekto ang lahat. Isang ligtas na sekreto sa likod ng mga pader na hindi tatagos ang anumang ingay. Kumbinsido siya na ang kanyang asawa, si Genevieve, isang tahimik at kaakit-akit na babae, na sa kanyang pananaw ay isa lamang magandang palamuti sa kanyang Upper East Side style penthouse. Hinding-hindi malalaman ang lihim niyang ito. Ngunit nagkamali siya sa isang napakalaking detalye. Si Don Mon, na Senior Vice President ng Herrera Capital, ay nagpahatid sa kanyang driver sa tamang hotel. Direkta siyang naglakad patungo sa yakap ng kanyang kasintahan para sa isang weekend ng kasalanan. Sa hindi niya alam, pumapasok siya sa mismong sentro ng kaharian ng kanyang asawa. At nagmamadaling humahantong sa sarili niyang napakagandang pagbagsak. Inayos ni Mon ang kanyang Italian silk tie. Ang kanyang refleksyon ay nakatingin pabalik mula sa salamin ng kanyang corner office sa ika-45 palapag. Sa ibaba, ang Makati City ay nakalatag na parang isang circuit board. Isang komplikadong network ng kapangyarihan at pera na siya. Simon Herrera ay matagumpay na pinamumunuan. Siya ay isang hari na nagmumuni-muni sa kanyang dominyo. Ang kanyang suite ay custom-made sa Milan. Ang relo sa kanyang pulso ay isang Patek Philippe. At ang sasakyang naghihintay sa kanya sa ibaba ay isang itim na mamahaling German sedan. Ang mga ito ay hindi lamang pag-aari. Sila ang pahayag ng kanyang tagumpay. Mga patunay sa kanyang walang awa na pag-akyat sa korporasyon. Ang kanyang buhay ay isang pinaghandaang obra maestra. Ang kanyang penthouse ay na-feature sa mga architectural magazine. Ang dalawa niyang anak ay naka-enroll sa pinaka-eksklusibong pribadong paaralan. At nariyan ang kanyang asawa, si Genevieve. Oh Jen. Maganda. Elegante. Nagmula sa isang prominenteng pamilya. Bagamat itinuring niya itong old money, new poverty sa kanyang sarili. Si Jen ang perpektong asawa ng isang korporasyon. Pinamamahalaan ang sambahayan ng tahimik at mahusay. Nagho-host ng mga impeccable na hapunan. At hindi kailanman nagtatanong tungkol sa kanyang matagal na gabi sa opisina. Sa loob ng 15 taon, siya ay naging isang palaging predictable. At kung tapat siya sa sarili, medyo nakababagot na bahagi ng kanyang perpektong buhay. Tiningnan niya si Jen bilang isang mahalagang asset. Tulad ng isang blue chip stock na nagbabayad ng maaasahan. Isang mahinhin na katok sa pinto ng mahogany ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Pasok. Sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng otoridad. Bumukas ang pinto upang ibunyag si Skyla de la Cruz. Siya ay 26. May mga mata na kulay whiskey. At may buhok na kulay pulot na bumagsak sa kanyang balikat. Siya ay isang junior analyst sa E Department. Matalino para maging interesante. Ngunit hindi masyadong ambisyoso para maging banta. Siya ang kabaligtaran ni Genevieve. Kung si Genevieve ay klasiko at tahimik, si Skyla ay masigla, mapanukso, at nakakakilig. Isinara niya ng mahina ang pinto sa likod niya. May mapaglarong ngiti sa kanyang labi. Handa na ba ang weekend na ito? Boss? Tanong niya. Ang lahat ay inayos sa perpekto. Sabi ni Mon. May ngiti ng kasiyahan sa sarili. Lumapit siya at inilagay ang mga kamay sa baywang nito. Ang presidential suite sa Insignia Royal. Champagne. Private dinner sa chef's table. At isang weekend kung saan ang tanging trabaho mo ay mag-enjoy. Kumislap ang mga mata ni Skyla. Ang Insignia Royal. Mon.
Alamat ang lugar na iyan. Akala ko imposible makakuha ng suite doon sa ganitong kaikling paunawa. Para sa karamihan. Sabi niya. Nag-enjoy sa pagkamangha nito. Ngunit ang pangalang Herrera ay nagbubukas pa rin ng mga pinto. Isang tawag lang sa concierge. Binanggit ko ang isang potensyal na corporate account. At halos igulong na nila ang red carpet. Naramdaman niya ang pamilyar na pagmamalaki. Ito ang kanyang kapangyarihan ng kakayahang ibaluktot ang mundo sa kanyang kagustuhan. Sinabi niya kay Genevieve na lilipad siya patungong Singapore para sa isang emergency banking conference. Ito ang perpektong kasinungalingan. Kapanipaniwala. At nangangailangan na siya ay hindi maabot. Kumusta naman si Genevieve? Tanong ni Skyla. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. May bahid ng kawalan ng katiyakan. Akala niya ay makikipagnegosasyon ako sa mga banker buong weekend. Sagot ni Mon na may pagmamaliit. Malamang na nagpaplano siya ng schedule niya para sa charity gala. O nagdidiskusyon ng flower arrangement sa hardinero. Maliit ang mundo niya. Sarado. Hindi siya maghihinala. Talagang pinaniwalaan niya ito. Nakatira si Genevieve sa isang ginintuang hawla na kanyang itinayo. Mayroon siyang mga charity. Mga lunch. Book club. Pinondohan niya ang lahat. Nagbibigay sa kanya ng isang mapagbigay na allowance. Ang kawalan niya ng ambisyon ay senyales ng kanyang kasiyahan. Sa tingin niya, hindi niya alam kung paano gumagana ang totoong mundo. Ang mundong kanyang pinamumunuan. Mabuti. Sabi ni Skyla. Kumakapit sa yakap niya. Gusto ko ikaw. Para lang sa akin. Makukuha mo ako. Pangako niya. Humalik ng malalim. Ang kilig ng ipinagbabawal. Ang mismong pagiging mapangahas nito. Ay nakalalasing. Siya si Mon Herrera. Siya ang gumagawa ng batas. Ang katotohanang dadalhin niya ang kanyang kerida sa pinakamataas na hotel sa lungsod. Sa mismong ilalim ng ilong ng kanyang asawa. Ang purong kayabangan ng gawaing ito ay kalahati ng kasiyahan. Ang mamahaling sedan ay tahimik na huminto sa ilalim ng mayayabong na arko ng The Insignia Royal Residences. Isang doorman. Nakasuot ng perpektong uniforme. Ang mabilis na nagbukas ng pinto ni Mon. Maligayang pagdating sa Insignia Royal. Ginoong Herrera. Nakilala niya si Mono hindi bababasa. Nakilala niya ang kotse at ang suite. Si Mon ay lumabas. Nararamdaman ang pamilyar na pakiramdam ng pagdating. Ito ang kanyang likas na tirahan. Hindi siya isang bisita. Siya ay kabilang sa klase ng mga taong pinagtayuan ng ganitong lugar. Lumabas si Skyla sa kabilang panig. Nakatingin sa facade ng hotel isang modernong architectural masterpiece ng salamin. Marmol. At matatayog na kolumn. Sandali siyang natigilan. Parang isang dalaga mula sa probinsya sa lupain ng mga higante. Napakapit si Mon sa braso nito. Subukan mong umasta na parang kabilang ka. Bulong niya. Ang lobby ay nakamamangha. Isang katedral ng kayamanan. Ang kisame ay 3 palapag ang taas. Nakaadorno ng isang magnificenteng fresko. Isang napakalaking chandelier ang nakasabit sa gitna. Naghahagis ng mainit at gininto ang liwanag. Ang sahig ay gawa sa Italian marble. Ang hangin ay makapal sa amoy ng sariwang sampagita at lumang pera. Naglakad si Mon patungo sa front desk. Isang babae na may eleganteng chignone at nakangiti ang agad na nagbigay ng buong atensyon. Magandang hapon. Sir. Maligayang pagdating sa Insignia Royal. Mon Ramon Herrera. Anunsyo ni Mon. Inilapag ang kanyang Amex Centurion black card sa counter. May reservation ako para sa presidential suite. Hindi na tinag ang profesional na ngiti ng receptionist. Ngunit nakita ni Mon ang isang pagtaas ng respeto sa kanyang mga mata. Ang presidential suite ay hindi lang isang silid. Ito ay pahayag. Siyempre.
Ginoong Herrera, kami po ay naghihintay sa inyo. Ang lahat ay nasa ayos. Dadalhin agad ang inyong bagahe. Nag-chill na rin po kami ng Dom Perignon 2008 para sa inyong pagdating. Magaling! Sabi ni Mon. Tumingin siya kay Skyla. Nahirap na itago ang kanyang euphoria. Kinukuhanan nito ng larawan ang chandelier. Huwag mag-picture. Mahal. Bulong niya. Nakakahiya. Hindi ka turista. Bahagyang namula si Skyla ngunit itinago ang telepono. Tama. Pasensya na. Sobrang ganda lang kasi. Isang bellman. Isang matandang lalaki na may perpektong tuwid na likod. Ay lumitaw sa kanilang tabi. Ginoong Herrera. Kung maaari po ay sumunod kayo sa akin. Ihahatid ko kayo sa inyong suite. Sinundan nila ito sa malawak na lobby. Ang elevator ay isang kahon na gawa sa kahoy at may plush velvet bench. Habang umaakyat ito, nagsalita ang bellman. Ang presidential suite ay nasa penthouse level. Sir, mayroon itong sariling pribadong elevator key para sa ganap na diskresyon. Mayroon din kayong dedikadong butler. Si Emily Salvador, na 24 na oras na magsisilbi sa inyo. Ang suite ay mas kahanga-hanga pa sa inakala ni Mon. Ito ay hindi hotel room. Ito ay isang malawak na apartment. Ang living area ay may bintana mula sa sahig hanggang kisam. Nag-aalok ng 180-degree panoramic view ng skyline ng lungsod. Si Skyla ay nagbigay ng isang malakas na hininga. Mon! Ito ay mas malaki pa sa buong apartment building ko. Ito. Mahal ko. Tumawa siya. Ang pamumuhay ng ibang 1%. Matapos magbigay ng malaking tip at umalis ang bellman. Naglakad si Mon sa bar at nagbuhos ng 2 baso ng Dom Perignon. Inabot niya ang isa kay Skyla, na nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Isang toast. Sabi niya. Para sa isang perpektong weekend. Para sa atin. Para sa atin. Sagot ni Skyla. Kumikinang ang mga mata sa pagsamba. Naramdaman ni Mon ang panibagong lakas. Perpekto ang lahat. Bawat detalye ay pinamamahalaan. Sa suite na ito, mataas sa itaas ng mundo. Siya ay hindi matitinag. Naniniwala siyang ganap siyang kontrolado ang kanyang universo. Ang magandang asawa sa penthouse. Ang nakakakilig na kerida sa palasyong ito sa kalangitan. Hindi niya alam na ang isang string na matagal na niyang inakalang naputol ay nakakabit sa mismong pundasyon ng gusaling kinatatayuan niya. Ang unang araw ay lumipas sa perpektong pagpapakasawa. Nag-order sila ng room service mula sa walang limitasyong menu. Nag-relax sila sa plush bathrobes. Ang gabing iyon ay kumain sila sa chef's table. Ang 3 Michelin-starred restaurant ng hotel. Binati siya ng maitre sa pangalan. Umorder si Mon ng isang boat ng Chateau Margaux, na mas mahal pa sa buwan ng renta ni Skyla. Kinabukasan, nagising si Mon ng huli. Ang araw ay sumikat sa pagitan ng mabibigat na kurtina. Nakatulog pa si Skyla. Kinuha niya ang isa sa makapal na robes na nakasabit sa heated towel rack. Ito ay malambot. Gawa sa pinakamagandang Egyptian cotton. Nang isinuot niya ito at tiningnan ang kanyang refleksyon, napansin niya ito. Sa lapel ng robe, naka-embroider sa isang banayad. Eleganteng kulay pilak na thread ay isang monogram. Ito ay isang gihi na kasabay ng isi. Siyo. Napangiti siya. Ano ang ibig sabihin nito? Naalala niya ang pangalan ng hotel manager. Du Bois. Siguro. O para sa nagtatag ng pamilya ng hotel? Tila posibleng. Ang hotel na ito ay puspos ng tradisyon. Ngunit ito ay isang kakaibang detalye. Nagkibit balikat siya. Monogram lang.
Bumalik siya sa main suite at tinawag ang kanyang butler. Habang naghihintay, gumala ang kanyang mga mata sa silid. Napansin niya ang stationery sa mahogany desk. Makapal. Kulay cream na cardstock. Kinuha niya ang isang sheet. Sa itaas na sulok, naka-engrave sa parehong eleganteng script ang pinagdugtong na mga inisyal. Isang mahinang, hindi matukoy na kaba ang nagsimulang kumilos sa kanyang tiyan. Nang dumating si Emily Salvador na may dalang karwahe ng almusal, nagpa siya si Mon na magtanong. Salvador. Sinimulan niya. Sinusubukan na maging kaswal. Hinahangaan ko ang branding ng hotel. Ang mga inisyal na ito. Siyo. Para ba ito sa nagtatag ng hotel? Nagpause ng isang split second ang butler. Ang monogram ay kumakatawan sa pagmamay-ari. Sir, ito na ang marka ng hotel sa loob ng mahabang panahon. Ang sagot ay magalang at propesyonal. Ngunit hindi nito sinabi ang anumang bagay. Gayunpaman, hindi nakatakas kay Mon ang bahagyang pag-aalangan. Siya ay isang tao na nabubuhay sa pagbabasa ng tao. Ang butler ay umiiwas. Nakikita ko. Sabi ni Mon. Ibinaba ang paksa. Ngunit hindi niya maalis ang iniisip. Habang kumakain siya, umalingaw-ngaw ang mga letra sa kanyang isip. Siyo. Naalala niya si Genevieve. Ang kanyang apelyido bago siya ikasal ay Valencia. Genevieve Valencia. Siyo. Tumama sa kanya ang ideya ng may lakas. Ibinaba niya ang kanyang tasa ng kape. Impossible. Ito ay isang kalokohan. Ang kanyang pamilya ay mayaman. Ngunit nawala na ang karamihan ng kanilang kayamanan. Ang kanyang ama, si William Valencia, ay isang tahimik at hindi mapagpanggap na tao. Napumanaw isang dekada na ang nakalipas. Nag-iwan kay Genevieve ng isang katamtamang mana na inabsorb at pinamahalaan ni Mon para sa kanya. Naalala niya si William bilang isang ginoo ng isang nakaraang panahon, na laging nag-uusap tungkol sa pamana ngunit tila walang substance. Nagmamay-ari siya ng ilang maliliit na boutique hotels. Ngunit walang katulad sa scale ng Insignia Royal. Hindi. Impossible. Isang nakakatawang, paranoid na pagtalo ng lohika. Tiningnan niya si Skyla, na masayang kumukuha ng larawan ng kanyang aesthetically arranged breakfast. Hindi niya alam ang panloob na kaguluhan ni Mon. Ayos ka lang, Donovan? Parang nakakita ka ng multo. Tanong niya. Ayos lang, sabi niya nang may katarayan. Nag-iisip lang ako tungkol sa merkado. Pinilit niya ang sarili na mag-relax. Inaasikaso lang siya ng isang bobong monogram. Siya si Mon Herrera. Siya ang may kontrol. Ngunit sa natitirang bahagi ng araw, hindi niya maalis ang pakiramdam ng kaba. Nagsimula siyang makita ang monogram sa lahat ng dako. Sa maliliit na pilak na sipit ng asukal. Sa leather-bound room service menu. Sa sulok ng linen napkins. Sa bawat pagkakataon, ang imahe ng kalmado, tahimik na mukha ng kanyang asawa ay pumasok sa kanyang isip. Ang babaeng inakala niyang kilalang-kilala. Ang hawla na kanyang itinayo ay tila hindi isang kulungan, kundi isang tanggulan na hindi niya kailanman nag-abalang tingnan sa loob. Ang hindi mapakali na pag-iisip ay pumasok ng hindi inanyayahan. Paano kung hindi niya kilala ang kanyang asawa? Para sa kanilang huling gabi, nag-book ulit si Mon sa chef's table. Determinado siyang alisin ang kakaibang paranoia. Siya at si Skyla ay nagbihis. Naka-sharp suit siya. At si Skyla naman ay nakasuot ng nakamamanghang backless red dress na binili niya. Tiningnan nila ang kanilang sarili sa salamin. Bumalik ang kanyang kumpiyansa. Ang monogram ay isang multo. Isang likha ng kanyang labis na nagtrabaho na imahinasyon.
Sila ay bumaba sa restaurant. Binati sila ni Jinlock, ang maitre yi, nang mas mainit kaysa gabi bago. Ginoong Herrera, isang kasiyahan na tanggapin kayo ulit. Handa na ang inyong mesa. Umorder si Mon ng isang bote ng Krog. Alam mo, sabi ni Skyla, ito na ang pinaka hindi ka panipaniwalang weekend ng buhay ko. Pakiramdam ko ako'y isang prinsesa. Karapat-dapat ka. Sabi ni Mon. Naibalik ang kanyang kumpiyansa. Siya ay naging katawa-tawa. Ito ang kanyang buhay. Ang unang ilang kurso ay kahanga-hanga. Isang masarap na sabaw ng talaba. Sinundan ng seared scallops na may citrus foam. Ang pag-uusap ay magaan. At ang tawa ni Skyla ay parang musika. Aalisin nito ang huling bahagi ng kanyang pag-aalinlangan. Nang mapansin niya ang banayad na pagbabago sa atmosfera ng restaurant. Isang tahimik na enerhiya. Isang alon ng tensyon. Ang staff ay tila tumayo ng mas tuwid. Si Jinlock ay nakikipag-usap sa isang lalaki na may security earpiece. Mukhang may mahalagang bisita na dumating. Sabi niya kay Skyla. Makalipas ang isang sandali, si Jinlock ay nagsimulang lumapit sa kanilang mesa. Ang kanyang ekspresyon ay isang maingat na maskara ng pag-aalangan. Ginoong Herrera. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay mahina. May problema ba? Tanong ni Mon. Bago pa man makasagot si Jinlock. Ang pinagmulan ng kaguluhan ay naging maliwanag. Isang maliit na grupo ng mga tao ang pumasok sa restaurant. At nakatayo na ngayon malapit sa pasukan. Ang ulo ng grupo ay isang babae. Nanlamig ang dugo ni Mon. Ang champagne flute sa kanyang kamay ay biglang naging mabigat. Si Genevieve iyon. Ito ay hindi ang Genevieve na iniwan niya sa bahay. Ang babae na nakasuot ng cashmere cardigans at discreet pearls. Ito ay isang ganap na naiibang nilalang. Nakasuot siya ng isang hindi kapanipaniwalang matalim. Madilim na navy pantsuit. Ang kanyang buhok, nakaraniwan ay malambot, ay nakaistilo sa isang makinis. Mahigpit na hiwa. Ang mukha niya ay nakatakda sa isang ekspresyon ng yelo at ganap na otoridad. Ang tanging alahas niya ay isang pares ng malalaking diamante. Na kumikinang na parang mga chips ng yelo. Inihatid siya ng dalawang lalaki. Ang isa ay isang matanda. Kagalang-galang na Ginoo na may silver hair at matatalim na mata. Isang lalaki na nakilala ni Mon sa pagkabigla si Atty. Elias Fuentebella. Ang maalamat at kilalang-kilala na ruthless corporate attorney. Na dating malapit na kaibigan ng ama ni Genevieve. Ang isa pa ay ang general manager ng hotel. Nakatayo sila ng bahagya sa likod ni Jen. Parang mga tapat na tenyente na nag-aalaga sa kanilang general. Si Skyla, sumusunod sa nanlalamig na tingin ni Mon, ay tumingin. Mon, sino yan? Kilala mo ba siya? Ang kanyang boses ay nagtapos habang ang katotohanan ng sitwasyon ay nagsimulang magpakita sa kanya. Ang mga mata ni Genevieve ay dumaan sa silid. Kalmado at pamamaraan. Bago ito tumuon ng direkta sa kanilang mesa. Walang pagkabigla sa kanyang titig. Walang sorpresa. Isang malamig. Sadyang pagkilala. Ito ang hitsura ng isang Maninila na sa wakas ay natagpuan ang kanyang biktima. Ang buong restaurant ay tumahimik. Ang tanging tunog ay ang malambot na click ng takong ni Genevieve sa sahig ng marmol. Ito ang pinakamahabang lakad sa buhay ni Mon. Umuusad ang kanyang isip. Sinusubukang bumuo ng isang kasinungalingan. Isang paliwanag. Isang ruta ng pagtakas. Ngunit wala. Si Genevieve ay tumigil sa tabi ng kanilang mesa. Hindi siya tumingin kay Skyla. Ang kanyang buo. Malamig. Hindi nahahati na atensyon ay nasa kay Mon. Ang amoy ng kanyang pabango. Isang banayad. Mamahaling pabango na hindi niya naamoy sa kanya sa loob ng maraming taon. Ito ay matalim at malinis.
Mon Ramon. Sabi niya. Ang kanyang boses ay perpektong level. Wala nang emosyon. Ito ang boses na ginagamit niya kapag nagbibigay ng mga tagubilin sa staff. Kalmado at panghuli. Sa palagay ko, nasa upuan kita. Ang pahayag ay nanatili sa hangin. Genevieve. Bulol niya. Ang kanyang isip ay blanko sa pagkatakot. Anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Maynila ka pa. Sa gala. Kinansel ako. Isang maliit. Walang tawang ngiti ang dumapo sa kanyang labi. May mas mahalaga na nangailangan ng atensyon ko. Sa wakas ay kumislap ang tingin niya kay Skyla. Isang mabilis, mapanlait na tingin na nakita ang mamahaling damit at ang takot na ekspresyon. Hindi siya tiningnan bilang isang karibal, kundi bilang isang piraso ng kasangkapan na wala sa lugar. At nakikita kong nagdala ka ng bisita. Sumandal si Skyla sa kanyang upuan. Tumingala kay Mon na may nagmamakaawa. Takot na mga mata. Dapat kong sabihin. Mon. Patuloy ni Genevieve. Humanga ako. Ang presidential suite. Ang chef's table. Mayroon kang mamahaling panlasa. Isang ginhawa na malaman na pinahahalagahan mo ang negosyo ng pamilya. Ang negosyo ng pamilya. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang suntok. Ikinonekta ang kakilakilabot na mga tuldok na nagpapahirap sa kanya sa buong araw. Ang monogram V. Genevieve Valencia. Hindi ko maintindihan. Nagawa niyang sabihin. Bagamat ang katotohanan ay bumabagsak sa kanya. Hayaan mong linawin ko. Sabi ni Genevieve. Ang kanyang boses ay bumaba ng bahagya. Bawat salita ay isang maingat na pinutol na talim. Ang aking ama. Si William Valencia. Itinatag niya ang Valencia Hotel Group 60 taon na ang nakakaraan. Ang insignia Royal Residences ang kanyang obra maestra. Ang hiyas sa kanyang korona. Nang mamatay siya, iniwan niya ang buong controlling interest. Lahat ng ito. Sa akin. Huminto siya. Hinayaan ang impormasyon na umayos. Sa loob ng 10 taon, pinayagan ko ang isang board of directors. Pinili ng aking ama. Napamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya. Mas gusto ko ang isang tahimik na buhay. Gusto kong palakihin ang aking mga anak. Gusto kong maging isang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakakulong sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mon ang isang flash ng matinding sakit. Ngunit agad itong nasupil. Pinalitan ng matigas na kalooban. Ngunit kamakailan lamang. Nagpa siya akong oras na para kumuha ng mas aktibong papel. Simula noong taunang shareholders meeting noong nakaraang Lunes. Binuwag ko ang board at kinuha ang aking nararapat na posisyon. Ako ang nag-iisang chairman ng Valencia Hotel Group, na nagmamay-ari ng hotel na ito. At 117 iba pa sa buong mundo. Ang monogram na nakikita mo sa lahat ng dako ay Genevieve Valencia. Maligayang pagdating sa aking hotel. Mon Ramon. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Si Mon ay hindi isang hari sa sinakop na teritoryo. Siya ay isang hangal na nag-host ng isang partido sa lungga ng Leon. Nang hindi alam na nasa bahay ang Leon. Tumingin si Genevieve kay Skyla. Miss de la Cruz. Tama. Ikaw ay isang analyst sa Herrera Capital. Sa palagay ko, ang pakikipagtalik sa isang senior vice president, ang iyong direktang superior, ay isang malinaw na paglabag sa ethics clause ng inyong firm. Bukod pa sa kawalan ng matinding paghusga. Ituring mo na itong tapos na. Tinapos ko na ang iyong trabaho. Nakipag-ugnayan na si Atty. Fuentebella sa head ng ET at board of directors ng iyong firm. Huwag ka nang mag-abalang pumasok sa opisina sa Lunes. Si Skyla ay humikbi. Ang kanyang dream weekend ay naging isang bangungot na nagtapos sa kanyang karera. Sa wakas,
Bumaling si Genevieve sa lalaking pinakasalan niya sa loob ng 15 taon. Tungkol naman sa iyo, Mon, ang ating joint bank accounts. Nahawak ang trust funds ng aking pamilya. Na buong puso mong inalok na pamahalaan para sa akin. Ay frozen. Ang mga kandado sa penthouse sa Upper East Side ay pinalitan na. Ang iyong mga gamit ay nakabox na ngayon at ipapadala sa iyong opisina. Huwag ka nang umuwi. Hindi ka na maligayang pagdating doon. Kumuha siya ng isang dokumento mula sa kanyang clutch. At inilagay ito sa mesa. Sa pagitan ng plato at baso ni Mon. Ito ang mga papeles ng diborsyo. Inihanda ni Atty. Fuentebella. Ang aking mga termino ay hindi negosyable. Makikita mo na maingat kung idinokumento ang iyong mga indiscretion. Sa loob ng nakaraang 3 taon. Pipirmahan mo ito. Aalis ka nang walang anumang natitira kundi ang damit sa iyong likod. At hindi mo makikita ang aming mga anak nang walang aking express. Supervised consent. Kung lalabanan mo ako, gagamitin ko ang buong bigat ng aking mga mapagkukunan upang sirain. Hindi lang ang iyong karera, kundi ang mismong pangalan mo. Sisiguraduhin kong ang pangalang Herrera ay kasing kahulugan ng kahihiyan at pagkabigo. Sa bawat financial circle sa mundo. Malinaw ba? Nakatingin lang si Mon sa kanya. Walang imik. Ang babaeng kanyang minamaliit. Inakala niyang isang simpleng decorative object. Ay sistematikong binuwag ang kanyang buong buhay. Sa loob ng wala pang 3 minuto. Sa isang pampublikong forum. Sa ganoon, tumalikod siya. Jean Luc. Sabi niya sa Maitre Ew. Pakitiyak na ang bisita ni Ginoong Herrera ay maihahatid palabas ng hotel. At ibigay kay Ginoong Herrera ang buong bill ng kanyang pananatili. Magbabayad siya sa kanyang personal na card. Nagbigay siya kay Mo ng huling matagal na tingin. Ito ay isang tingin ng pagtatapos. Ng isang lumang kabanata na nagsasara. At isang bagong kabanata na nagsisimula. Walang galit. Tanging isang malalim. Nakakakilabot na kawalang bahala. Pagkatapos, sinamahan ng kanyang abogado at ng general manager ng hotel. Si Chairman Genevieve Valencia ay umalis sa restaurant. Ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang kontrol ay ganap. Nag-iwan ng mga nagbabagang guho ng buhay na sinunog niya. Ang katahimikan sa restaurant ay sa wakas na basag. Sa isang hikbi mula kay Skyla. Ang trabaho ko. Bulong niya. Sabi mo. Sabi mo lahat ay kontrolado. Akala ko. Bulol niya. Nararamdaman ang mga salita na parang abo sa kanyang bibig. 2 magalang ngunit matigas na security guard ang lumitaw. Lumapit si Jean Luc. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng propesyonal na panghihinayang. Miss, sabi niya nang mahina kay Skyla. Kung maaari po ay samahan niyo kami. Walang nagawa si Mon. Ibinaba ni Jean Luc ang isang leather folio sa mesa. Ang inyong check. Ginoong Herrera. Ang figure sa loob ay astronomical. Ang suite. Ang room service. Ang mamahaling alak. Isang halaga na magpapahinga sa karamihan ng tao. Ngunit para sa kanya, ito ay dapat na walang kabuluhan. Kinapa niya ang kanyang wallet. Nanginginig ang mga kamay. Inabot niya kay Jean Luc ang black card. Bumalik ang maitre pagkaraan ng 1 minuto. Mas nasasaktan ang ekspresyon. Paumanhin po. Ginoong Herrera. Ang card ay declined. Ano? Nagalit si Mon. Imposible yan. Subukan mo ulit. Sinubukan na po namin. Sir. 3 beses. Tila. Ang account ay suspended. Ang mga joint accounts. Siyempre. Hindi lang frozen ni Genevieve ang mga ito. Malamang na kinansela niya ang kanyang mga supplementary card.
Kumuha siya ng isa pang card. Isang corporate visa. Subukan mo ito. Bumalik ulit si Jinlock. Bahagyang umaalog ang ulo. Decline din. Sir. Nagmamadali ang dugo sa mukha ni Mon. Ang ibang mga kainan ay hindi na nagpapanggap na hindi tumitingin. Ang kanilang mga bulong ay isang mababang huni ng paghusga. Hindi na siya isa sa kanila. Siya ang entertainment ng gabi. Ito ay katawa-tawa. May pagkakamali. Sigaw ni Mon. Lumapit ang general manager. Ang parehong lalaki na kasama ni Genevieve. Ang kanyang kilos ay hindi na differential. Ito ay malamig. Opisyal. Ginoong Herrera. Baka mayroon kang ibang paraan ng pagbabayad? Kung hindi, kailangan naming ituring ito bilang isang kaso ng pagnanakaw ng serbisyo at isama ang mga otoridad. Ang banta ay nakabitin sa hangin. Simon Herrera. Isang lalaki na naglilipat ng bilyon-bilyong dolyar bago mag-almusal. Ay hindi makabayad ng kanyang hotel bill. Ang kahihiyan ay ganap. Wala siyang cash. Walang gumaganang card. Siya ay nakulong. Si Attorney Fuentebella, ang abogado ni Genevieve, ay muling lumitaw. Ginoong Herrera. Sabi ni Attorney Fuentebella. Ang kanyang boses ay parang graba. Si Ginang Valencia ay nag-alok na bayaran ang inyong account. Ibawas ito sa anumang minimal na settlement na maaari mong asahan sa inyong diborsyo. Ituring ito bilang huling regalo niya sa iyo. Inilapit niya ang mga papeles ng diborsyo kay Mon. Iminumungkahi kong pirmahan mo na ito ngayon. Natalo. Kinuha ni Mon ang panulat. Ang kanyang pirma. Nakaraniwan ay isang matapang. Tiyak na stroke. Ay isang malungkot. Nanginginig na sulat. Siya ay napagmanyobra. Ganap at lubos. Ngayon, sabi ng general manager. Ang kanyang boses ay matigas. Mayroon kang 0 minuto para kolektahin ang iyong mga gamit at lumabas ng premises. Sasahan ka ng security. Ang lakad ng kahihiyan. Mula sa restaurant. Sa pamamagitan ng grand lobby. At sa elevator. Ay napakahirap. Bawat sulyap mula sa isang bisita. Bawat tingin mula sa isang miyembro ng staff ay parang suntok. Wala na ang paggalang. Sa suite. Ang kanyang mga bagay ay walang ingat na itinapon sa kanyang maleta. Pagkaraan ng 10 minuto. Simon Herrera ay nakatayo sa gilid ng kalsada sa labas ng Insignia Royal Residences. Ang doorman na bumati sa kanya nang may init ay tumingin na lang sa kanya. Wala na ang kanyang mamahaling sedang kinumpiska. Nagsimulang umulan ng malamig. Sinubukan niyang tumawag ng Uber. Ngunit ang kanyang FE ay nakakonekta sa kanyang kinansela na mga card. Tumayo siya roon. Isang lalaki sa $1,000 na suite. May walang silbing telepono at walang laman na wallet. Habang dumadaan ang mga taxi at limousine. Siya ay naiwan. Nagsimula siyang maglakad. Wala siyang mapupuntahan. Ang kanyang tahanan ay hindi na sa kanya. Ang kanyang opisina ay magiging lugar ng kahihiyan. Alam niyang papanig ang kanyang mga kaibigan sa kapangyarihan at old money. Papanig sila kay Genevieve Valencia. Ang balita ng kamangha-manghang kahihiyan na ito ay maglalakbay sa kanilang mga circle sa bilis ng liwanag. Nakakita siya ng payphone. At ginamit ang ilang barya sa kanyang bulsa upang tawagan ang kanyang tanging natitirang kaalyado. Isang junior partner sa kanyang firm. Frank. Simon ito. Nasa gulo ako. Talagang gulo. Sinubukan niyang magpaliwanag. Ngunit ang kanyang kwento ay lumabas na parang isang hindi magkakaugnay. Natataranta na pagdaldal. Nakikinig si Frank. At nang matapos si Mon, nagkaroon ng mahabang paghinto. Mon. Sabi ni Frank. Masikip ang boses.
Kagagaling ko lang sa email mula sa board. Tungkol sa iyo. Nagtawag sila ng emergency meeting Lunes ng umaga. Mon. Ipinatupad nila ang morality clause. Nagpadala ang abogado ni Genevieve ng buong dosierm galarawan. Bank statement. Lahat. Papatalsikin ka nila. Ang receiver ay dumulas mula sa manhid ng mga daliri ni Mon. Bagsak ang lahat. Nawala sa kanya ang kanyang asawa. Ang kanyang mga anak. Ang kanyang tahanan. Ang kanyang kerida. Ang kanyang trabaho at ang kanyang kapalaran. Hindi lang siya tinalo ni Genevieve. Binura niya ito. Tumingala siya. Patungo sa nagniningning na penthouse suite ng Insignia Royal Residences. Isang biyako ng kapangyarihan sa itaas ng lungsod. Lumipad siya ng masyadong malapit sa araw. Nang hindi namamalayan na ang araw ay ang kanyang asawa. At ngayon, siya ay bumabagsak ng walang lupa na matatanaw. Pagkaraan ng 6 na buwan, ang mundo ay nagpatuloy. At si Mon Herrera ay naiwan. Ang pangalan na dating nag-uutos ng respeto ay isa na ngayong bulong na babala. Ang kanyang bagong katotohanan ay isang nakasasakal na balabal ng pagkakakilanlan at pagkabigo. Ang Upper East Side penthouse ay pinalitan ng isang third-floor walk-up. Sa isang malayong lungsod, nagtrabaho siya ngayon sa isang maliit, anonymous financial services firm. Ang kanyang corner office ay isang masikip na cubicle. Sa ilalim ng liwanag ng kumikislap na fluorescent lights. Siya, na dating naglilipat ng mga merkado sa isang tawag sa telepono. Ngayon ay gumugugol ng kanyang mga araw sa paggawa ng nakakapagod na data entry. Ang kanyang boss ay isang lalaki na 15 taon na mas bata sa kanya. Isang hambog. Ambisyosong graduate. Na tinatrato si Mon ng may bahagyang paghamak. Alam kung sino siya at nagagalak sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang mga gabi ay ang pinakamasama. Ang matinding paghihiwalay ay isang pisikal na presensya sa kanyang maliit na apartment. Samantala, habang si Mon ay lumubog sa putik na kanyang ginawa, umakyat si Genevieve. Sa pagkuha niya ng kanyang tungkulin bilang chairman ng Valencia Hotel Group. Siya ay hindi lamang kompetensya ay formidable. Ang mga taon ng tahimik na pagmamasid, ng pagiging minamaliit at binaliwala, ay nagpanday sa kanya sa isang matalino at mapagpasyang pinuno. Isang hapon, sa main boardroom sa tuktok na palapag ng Valencia Tower, inilahad niya ang kanyang signature proposal, ang Valencia Green Initiative. Ito ay isang dekada mahaba, multimilyong dolyar na plano, upang gawin ang buong hotel chain na carbon neutral. Genevieve. Sa lahat ng respeto, sabi ni Gerald Campos, isang board member. Ito ay isang marangal na sentimiento. Ngunit ang mga figure ay idealistic. Ang paunang pamumuhunan ay magpapababa sa ating profit margin sa loob ng maraming taon. Ang ating mga shareholders ay nag-aabang ng dibidendo. Hindi etikal na pagpapakitang tao. Hindi na tinag si Genevieve. Ang tawag ninyo Gerald na etikal na pagpapakitang tao. Ang tawag ko ay future-proofing. Ang aming mga pangunahing demograpiko. Ang mga manlalakbay na wala pang 40, ay lalong gumagawa ng mga desisyon batay sa etika ng korporasyon at sustainability. Hindi ito gastosito ay isang pamumuhunan sa kaugnayan ng aming brand sa susunod na 50 taon. Ipinakita niya ang mga projection. Ang aking ama ay nagtayo ng kumpanyang ito sa kalidad at pamana. Ito ang pamana para sa ika-21 siglo. Siya ay hindi lamang isang chairman. Siya ay isang ina. Isang leader. Isang buong tao na sa wakas ay nabubuhay ng sarili niyang buhay. Isang taglamig na gabi. Naglalakad si Mon pauwi mula sa istasyon ng subway. Tumigil siya sa isang newsstand. Ang glossy glare ng mga magazine ay nagkabaliktad ng matindi sa kulay abo na semento. At nandoon siya. Ang kanyang mukha ay nasa cover ng Forbes Asia. Nakita ni Genevieve na nakatayo sa balkonahe ng presidential suite.
Sa Insignia Royal Residences ang kanyang suite. Ang headline ay isang coronation. Genevieve Valencia, paano niya muling inimbento ang isang global empire? Nanginginig ang kanyang kamay habang binabayaran ang magazine. Sa tahimik na apartment, umupo siya sa ilalim ng nag-iisang dimlam. At binasa ang artikulo. Ito ay isang napakatalino na tribute sa kanyang henyo. Pagkatapos ng isang amicable divorce mula sa kanyang ex-husband. Amicable divorce. Ang mga salita ay nagdulot ng isang matigas. Tuyong tawa sa kanyang lalamunan. Hindi siya isang kontrabida sa kanyang kwento. Hindi nga siya isang footnote. Siya ay isang corrected typo. Isang hindi maginhawang detalye na ganap na na-edit out sa naratibo. Pinabayaan niyang dumulas ang magazine mula sa kanyang mga daliri. Nahulog ito sa sahig. Nakatingin sa kanya ang matagumpay na mukha ni Genevieve. Hindi niya siya nakita. Tiningnan niya siya araw-araw sa loob ng 15 taon. At nakita lang ang refleksyon ng sarili niyang tagumpay. Isang magandang, pasibong accessory. Hindi niya nakita ang matalas na isip. Ang matyagang puso. At ang esensya ng Von Steel na umaagos sa kanyang mga ugat. Inakala niyang siya ang master ng kanyang universo. Isang araw kung saan umiikot ang lahat. Ngunit isa lang siyang maliit na buwan na umiikot sa isang bituin. At naging hangal siya na isipin na ang sarili niyang dim light ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan. Tumingala siya patungo sa nagniningning na tore. Isang lungsod na ngayon ay sa kanya na. Doon. Isang bagong bukang liwayway ang dumating para kay Genevieve Valencia. Maliwanag at puno ng pangako. Para kay Mon Ramon Herrera, na naiwan sa kadiliman sa ibaba. Ito ay isang permanente at malalim na takipsilim na nararapat sa kanya. Si Mon Herrera ay natuto ng pinakamahirap na aral sa lahat. Ang taong pinakaminamaliit mo ay maaaring ang maihawak ng lahat ng cards. Nakita niya ang kanyang asawa bilang bahagi ng dekorasyon ng kanyang perpektong buhay. Ngunit natuklasan niya na pag-aari pala nito ang buong gusali. At siya ay walang iba kundi isang pansamantalang bisita na nag-overstay. Ang kwento ni Genevieve ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi laging nasa ingay. Minsan, ito ay nasa tahimik at maingat na pagplano. Isang aral ng hustisya, empowerment, at ng kamangha-manghang kahihinatnan ng pagtataksil. Sino ang pinaka-ina-underestimate mo sa buhay mo ngayon? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng tagumpay at paghihiganti. Salamat sa inyong suporta.